Amen. Magandang umaga po. Amen. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay ko sa akin. Mga pangaral po ng salita po ng Diyos. Salamat po sa pagkakataon na binigay ng Panginoon sa pamilya ng Pastor Ken. Belated happy birthday. Wala kang tao. Siguro, ang totoo po, ang una pong naimbitahan po talaga para kaya aking pastor. At sa kanyang referral, ako po ang naikulang. Pero po, hindi naman po talaga. Siguro wala na po din choice ni Pastor Glenn. Pero ako po ay isa lamang pong abang lingkod ng Panginoon. Katulad po ninyo, hindi po ako nandito dahil ako po ay mas magiging sa mga pastor na nasa may likuran. Ako lamang po ay nabigyan ng pagkakataon. Hayaan niyo po bagiin ko kayo ng ligayang anibersaryo. So isa sa alaala na meron po ako ay yung nagsimula po dito sa Kabuyaw na sumama yung aming iglesia para po mag-thanksgiving, mag-invite. Doon po yung nagkaroon po ng evangelistic service sa baba pa po yun, bear pa, hindi pa po sarado, pupasok pa. So, sa aking pagbabalik na akala ko parang kailan lang yun. At nung nakita ko po na 17 years na pala, 17 years yung founding anniversary po nito. So nakakataba po ng puso na makita yung mga kapatiran na nananatili, yung mga YP dati na ngayon po ay mga young adults na, yung mga naging anak-anakan ni Pastor Glenn at ni Sister Tonet. Ngayon may mga apo na sila. Yung mga kapatiran na napakalakas umawit. Ngayon, may mga bata na sila tinitrain, malakas din po umawit. So, katulad po ng binati ng aking pastor na nakaka-bless yung awitan na meron po dito na para bang 100,000 tao nandito. Hindi ko marinig yung sarili ko. Pero yun nga po nakakatuwa, nakaka-bless. At the same time, ito po ay nakaka-challenge. So although hindi po ito first time ko na maimbitahan sa inyo pong iglesia, so nung last 2019, bago po ako kasal, ako po ay naimbitahan din po mangaral kasama po actually si Pastor din po dapat yun. Pero gilaw po ng Panginoon. Na ako po at si Deacon Tim ang mangaral nung panahon po yun. So ngayon po, ako po yung nagbabalik. Isa po sa mga pinuna sa amin ni Sister Tonet last time is Englishero daw po yung mga preacher. So, susubukan ko po ngayon na maghapon. Hindi po. Susubukan ko mag-Tagalog. As much as I can. So hayaan niyo pong, aniyahan ko rin po kayo ngayon. Yung ating pong pag-aaral sa umaga nito, tayo po ay, hayaan niyo pong kumuha po tayo ng ibang inspiration, ibang mga talata natin pong pagtuwanan din po ng kasi. Napakaganda po na inyong tema, Serving Together, All for God's Glory. Ngunit sa akin pong pagpanalangin, aking pagbubulay, hindi ba't napakadami na nating kaalaman tungkol sa paglilingkod? Hindi ba't napakadami na nating ginawang mga aktibidades, mga ministeryo na ating ginabibilangan, na tayo ay meron ng kaalaman. Marahil, hindi man natin sabihin bihasa na. Natural na sa atin yung paglilingkod. Dahil din po yung yung pagkakaisa. To be together. Sa haba ng panahon na kayo po ay nalagi dito, yung dalawang salita niyo, paglilingkod, magkasamang paglilingkod, ito po siguro ay gas-gas na para po sa atin.
So dahil po dito, ang ibinigay po sa puso ko ng Panginoon, ang napagtawanan ng ating pansin, ang dalawang salita dito po sa inyong tema na pinaka-importante na dapat po nating maintindihan, maunawaan, upang ito pong parang New Year's resolution natin ay tunay nating magampanan. Yun po yung kaluwalhatian ng Diyos, God's law. At hayaan niyo pong ating pong pag-aralan mula po sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Romans chapter 11. Ating pong basahin, akin pong basahin, sundan na lang po na inyong paningin. Verses 33 to 36. Romans chapter 11, verses 33 to 36. Akin pong babasahin, sundan nyo na lang po, nandiyan na po ba sila? Amen. Verse 33, Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God, how unsearchable are His judgments, and His ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been His counselor, or who hath first given to Him, and it shall be recompensed unto Him again. For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa po ng Kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. So mga kapatid, tayo po ay nagkatipon-tipon dito upang magkaroon ng isang masayang selebrasyon. Ngunit ito pong selebrasyon na ito is not just to mark the passing of years. Hindi lang i-celebrate kung paano tayong nakasurvive sa mga problema, sa mga pagsubok na pinagdaanan. Hindi lang i-celebrate yung paglago ng inyong iglesia at ng mga kabilang dito. Hindi lamang i-celebrate kung ano yung mga na-accomplish ng iglesia ng Diyos sa ubasang ito sa nagdaang taon. A church anniversary is not a memorial to human faithfulness. Ang anibersaryo po ay hindi marahil isang parte ng pagpapasalamat sa mga katapatan ng mga kapatiran. Ngunit hindi po ito ang pangunahing dahilan kaya po tayo nagkakaroon ng selebrasyon. Ang tunay pong dahilan dapat ng ating selebrasyon ay yung nagdaang taon po ay isang testimony, isang patunay na hindi nagmamaliw na katapatan ng Diyos. Sa katotohanan po, kahit anong ating gawin, kung wala po ang kamay ng Diyos sa gawa nito, wala pong magbubunga. Wala pong maa-accomplish ang gawain na ito. At kung hindi po sinusustain ng Panginoong Hesus ang kanyang iglesia, matagal na pong sarado ang pintuan ng church building na ito. Tayo po ngayon ay nandito, hindi dahil tayo ay malakas, hindi dahil magaling ang ating mga strategiya. Hindi dahil tayo ay mapagtiis, mapagpahinuhod. We are here celebrating another year because of the mercy and the grace of God. Amen. At lahat po ng mga nagdadaang taon na nasa natin po na pagdaanan na ito po yung mga ebidensya ng isang katotohanan that God has been faithful. He has been, He is, and He always will be. Amen. Ngunit po sa mga anibersaryo, hindi lamang po ito nagcha-challenge sa atin upang magbalik tanaw. Nawa ay sa dami na ng anibersaryo na ating pong napagdaanan, nawa ang anibersaryong ito compels us to look deeper. Bakit tayo nandito? Alam natin, God alone is the reason kung bakit po tayo nandito pa rin. So the most important question we have to answer today is why we exist at all. Bilang mga mananampalataya, bilang mga hirang, at bilang iglesia ng Diyos. Why does God save sinners? Bakit niya sila tinitipon upang maging iglesia? Why does He call us not merely to believe, but to serve together? Pinakita po ni Apostol Pedro ang kasagutan po dito sa ating theme verse sa 1 Peter 4:11. Anila ko po kayo basahin sa harap. Reading begins. Let him speak of the oracles of God.
If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Hindi para ang iglesia ay itanghal. Amen. Hindi para mga nangunguna, ang pastor, ang mga manggagawa ay maluwalhati, purihin. Hindi para mga programa. Yung mga programa lamang ay mag-succeed. Ano po ang sabi ni Apostol Pedro? But in all things, God may be glorified. Amen. Sa lahat ng bagay, ang Diyos ay maluwalhati. Amen. Pastor, ang ano? 76. Pag kumalaw na yung tiyan niya. Segue lang po. Actually, may dilemma po kasi ako. Pag sa church po namin, ang tansyahan ko po kung gaano kahaba yung magiging preaching. Batay po sa pages ng manuscript. So, pag prayer meeting, hindi po pwede mahaba. Dapat mga 6 pages. Pagka po linggo, minsan 9 pages, sumabot po yung mga isa't kalahating oras. Ito po kasi 14 eh. So, sabi po ni Pastor. So, matawag na po kami. Lugay po yung nagluto. Pero subukan po natin sumakto lang sa oras. Amen. So, sa ating po pagbalik tanaw, in the year that God has sustained this church, and as we look ahead, in utter dependence upon Him, nawa po tayo ay magkaisa to have a united, for us to have a united conviction, hindi lang united in doing anything, but to have a united conviction. At yun po yung title ng ating pangaral sa umagang ito. To God be the maging ating conviction ay ibigay lahat ng kaluwalhatian sa Diyos magpawalang hanggan. Amen. Siya nawa. So ang problema po marahil sa mga bagay tungkol sa Diyos ay yung mga pagkakaparehas ngunit pagkakaiba natin sa Kanya. So may minsan iniisip natin na ang Diyos ay mas malaking tayo lang. Na tila baga, He is just like us but with power. So yun po yung mga pananaw ng mga pagans back in the day. At marahil may kita rin po natin ngayon yung mga posts sa social medias kung paano ang mga tao ay hindi makapaniwala na ang Diyos na umiibig ay kayang hayaan, kayang magbulig ng tao sa impyerno. So meron silang preconceived ideas of God's characteristics, of God's attributes, mga bagay tungkol sa Diyos. But God had revealed Himself sa pamamagitan ng Biblia. So isa sa marahil dapat nating, isa sa hindi natin nakuunawaan ng mabuti ay yung Kanya pong kaluwalhatian. Kaya hayaan niyo po ating simulan yung ating pag-aaral sa to try to define what is God's glory. So pagka tinutukoy, kapag dinidiscuss, kapag nababasa po natin sa Biblia ang kaluwalhatian ng Diyos, ito po ay hindi pag-describe sa mga bagay na pwedeng ibigay sa Diyos. Pagka naisip natin ang kaluwalhatian, marahil may isip natin yung mga atleta sa Olympics, kung paanong sila ay nag-training, nahirapan, sa kanilang pagtunggali sa iba, sila ay nanalo. Sila ay kanilang kaluwalhatian ay yung mga medalyang isinasabit sa kanila. O kaya naman sa mga mag-aaral, kung paano yung mga certificates na sinasabi, honors, high honors, yun yung kanilang kaluwalhatian. O kaya naman sa mga hari, ang kaluwalhatian ng hari yung kanyang korona. But when the Bible speaks about God's glory, the Bible does not describe it as something na kanyang pinangahawakan, na pwedeng ibigay sa kanya at pwedeng bawiin, na pwedeng dagdagan at pwedeng bawasan.
God's glory is not an accessory na dinadagdag sa Kanya. Not added to His being. It is not what God has. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi kung anong meron ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay tumutukoy sa kung sino ang Diyos. God's glory is the outward manifestation of His inward perfection. Mas mauunawaan po natin yan sa senaryo kung saan po nagkaroon ng vision ang propeta Isaiah in Isaiah 6 verse 3. In Isaiah 6 verse 3. Ganun lang. Next one. Yung next one. Yeah. So Isaiah 6 verse 3. Ito po ay senaryo sa langit na pinahintulutan ng Panginoon makita ng propeta Isaiah. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory. Ito po yung mga seraphims na pinupuri ang Panginoon. Ngunit notice carefully po, yung proclamation ng seraphims, hindi po nila sinabi, kanila pong binibigyan diin. Kung inyo pong nauunawaan yung tatlong bigkas in Hebrew grammar, ito po yung pagbibigay diin. Ito po yung superlative of superlative. Kaya po kanilang binibigyan din, ito po yung katangian ng Diyos na kanya pong nais ibigyan diin para po sa atin. And when they proclaimed, the Lord of hosts is holy, 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 we would expect na ang kanilang susunod na sasabihin is that the whole earth is full of His holiness. Ngunit hindi po ganoon ang kanilang deklarasyon at hindi po ganoon ang nakita ni Propeta Isaiah. What did they say? What did the prophet saw? The whole earth is full of His glory. So makikita po natin dito two relationships and distinctions about God's holiness and God's glory. Kung inyo pong nauunawaan, ang kabanalan ng Diyos, ang ibig sabihin po nito yung pagiging iba niya sa atin. Siya ay Diyos ng pag-ibig, ngunit yung kanyang pag-ibig ay iba sa atin, yung kanyang awa ay iba sa atin. When we say God is holy, lahat ng mga attributes na yun, yung kanyang pag-ibig, kanyang awa, kanyang biyaya, kanyang hustisya, kanyang katwiran, lahat yun pinagsama-sama. And that what makes God holy. What makes God utterly different sa atin. At ano po ang glory? Glory is the holiness made known. Glory is the holiness made known. Kung ang holiness po is God's inner perfection, glory is that perfection shining outward. Mas mauunawaan po natin itong analohiya, itong relasyon po na ito sa encounter of the prophet Moses sa Panginoon sa Exodus 33 verse 18. Nagmakaawa si Moses, sabi niya po sa Panginoon, show me thy glory. At ang Panginoong Diyos po ay hindi nagpakita ng imahe, hindi nagpakita ng hugis, larawan. Ano po ang sagot ng Panginoon in verse 19? Basahin niyo po para sa akin. Reading begins. And He said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy on him I will show mercy. Hiniling ni Propeta Moses na kanya pong nahayaan, pahintulutan ng Panginoon, makita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. And how did God answer? He answered by declaring who He is. His attributes. Tinuturuan po tayo ng Diyos dito that His glory is not merely found in visible brilliance.
Katulad ng kanyang pagpapakita in the Old Testament sa haliging apoy, haliging ulap, sa burning bush, sa Shekinah glory na bumababa sa templo, sa tabernakulo. The Lord taught us that His glory is not just merely found in visible brilliance, but in the moral beauty of who He is. Amen. Ipakita mo po sa akin, Panginoon, ang iyong kaluwalhatian. Ano sabi ng Panginoon? Ito ang aking goodness. Ito ang aking biyaya. Ito ang aking awa. Ipapakilala ko sa iyo kung sino ako. Yung capital L-O-R-D, yun po ay Hebrew word na translate from the Hebrew word Y-H-W-H. Kung saan ito po ay tumutukoy sa kanyang pagpapakilalang I am that I am. Kung ating pong pag-aaralan yun, ito po ay deklarasyon ng Diyos na siya po ay umiral sa kanyang sarili. Wala siyang pangangailangang iba. He is the self-sufficient, self-existing one. Amen. Kaya po sabi ng Puritan na si Stephen Charnock, the glory of God is the beauty of all His attributes in sweet harmony. At ano po ang pinakamataas na level ng pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos? The highest and clearest expression of God's glory is in the Lord Jesus Christ. Amen. Sabi po ni Apostol Juan sa John 1:14, "And the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth." You see again the relationship between God's attributes and God's glory. So, ang Panginoong Yesus po, hindi lang po, nung nakita nila, nakasalamuha ang Panginoong Yesus, hindi lang po sila nakakita ng miracle worker. Hindi lang po nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos sa Kanya. Bagkus nakita po nila yung kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Physical, tangible. And this attribute sa Kanya po sinasabi is not something added to Him. But rather, ito po ay parte niya sa Kanya. He is a gracious God. He is the God of truth. Sa Old Testament, again, pinakita ang kaluwalhatian ng Diyos behind fire or cloud. But in the New Testament, God's glory walk among men in human flesh. Amen. So having defined ano po ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi po ito katulad ng kaluwalhatian ng tao. Kumukunin natin ang isang hari, tanggalin ang kanyang magarang kasuotan, tanggalin ang kanyang putong, at kumuha ng isang pulubi, hugasan, pakainin. At pag sila'y pinagtabi, hindi mo makikita sino ang hari. Sapagkat ang kaluwalhatian ng tao ay bigay lamang. But we cannot do that to God. God's glory is inherent, intrinsic. Ano pong ibig sabihin yun? Ang kaluwalhatian ng Diyos ay Kanyang likas. Amen. He does not receive glory from the outside. Ang katotohanan, He possesses it. Amen. It is within Himself. At walang makakapagsabi, walang makapagmamayabang sa atin na kailangan tayo ng Diyos para sa iluwalhatiin. Para siya maging maluwalhati. Walang makakapagbawas ang iyong kawalan ng katapatan, ang aking kawalan ng katapatan will not diminish His glory. Amen. God's glory simply is. Yun. Hindi na babago. Hindi madadagdagan, hindi mababawasan. Ngunit hindi po yun lamang. Hindi po yun lamang description sa kaluwalhatian ng Diyos. The Bible also tells us of glory that is ascribed, reflected, identified glory. So, nang ibig sabihin po nito, again, hindi po ito pagbibigay sa Diyos ng kaluwalhatian sapagkat mayroong kulang sa Kanya. But rather, it is an acknowledgement of who He is.
Hindi natin luluwalhatiin ng Diyos sapagkat kailangan niya ng kaluwalhatian, bagkus luluwalhatiin natin ng Diyos sapagkat siya'y maluwalhati. Tagalog po yun, ha? Sabi po ni Pastor Paul Washer, to glorify God is to recognize. Hindi mo ibibigay, hindi mo babawasan, but only to recognize that He is greater and more valuable and more beautiful than everything else combined. And that we will find peace and satisfaction only in Him. Amen. Ito rin po ang same expression ng Haring David. Nung bumalik na po finally, the Ark of the Covenant po sa kanila in 1 Chronicles 16:24. Basahin niyo po para sa akin. Reading begins. Declare His glory among the heathen, His marvelous works among all nations. Kausap niya ang mga Israelita. Sila'y nagbubunyi sapagkat bumalik na yung simbolo ng presensya ng Diyos. At hindi ko sinabi ni Haring David, bigyan niyo siya ng kaluwalhatian. Ibalik ang kaluwalhatian. What did he say? Declare! Acknowledge! Let it come out of your mouth. Kung sino ang Diyos. The king was not speaking of giving God any glory, as though God did not already possess it. Tinatawagan niya yung bayan ng Diyos upang i-declare ito, upang to make it known sa mga tao na nasa paligid. And later, the King David also proclaimed in 1 Chronicles chapter 29, verses 11 to 13. Basahin niyo po ulit para sa akin. Reading begins. Thine, O Lord, is the greatness, the power, and the glory, and the victory, and the majesty. For all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Ano po ang klase ng pagluwalhati ang ginawa ni Haring David? Pagpapakilala ko sino ang Diyos. Kung ano ang meron ng Diyos, thine is the greatness, the power, the glory, the victory, the majesty. Wala pong dinagdag ang Haring David sa kaluwalhatian ng Diyos. He only magnified it, parang magnifying glass, upang may tuon sa Diyos. Kagandahan ng Diyos ang makita ng mga titingin. He made public what was eternally true. Again, din po si Apostol Pablo, he expressed the same truth in Philippians chapter 1 verse 20. Reading begins po. According to my earnest expectation, my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as we always so now all Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Hindi po sila sabi ni Apostol Pablo na may kailangang improve sa Panginoon Jesus. What he was saying is, he meant that Christ must be made large sa pamamagitan ng kanyang buhay, pamumuhay at kahit sa kanyang kamatayan, upang ang tao nakatingin sa kanya si Kristo ang makikita. To glorify God then is not to add anything to His nature. In simple math, you cannot add anything into infinity. You cannot subtract anything sa infinity. That means to glorify God, ang pagluwalhati sa Diyos is to reveal His nature. Ipakita sa mundo kung sino siya, kung ano siya. Tayo ay tila baga mga display windows, retail windows, katulad ng sa H&M. Nakita natin yung mga pinakamaganda nila, bagong damit. Tayo po ay ganoon. Kapag may dumaang tao, titingin sa atin, si Kristo ang makikita. Ang kaluwalhatian ng Diyos ang makikita. Ang ating buhay po dapat ay hindi po nakatuon sa atin. Hindi dapat yung mga tao nakatingin sa atin. Bagkus pag sila'y tumingin sa atin, ang Diyos dapat po ang makikita. Yun po ang pagluwalhati sa Diyos. And Jesus Christ summarized this truth plainly
Matthew 5 verse 16. Sabi po ng Panginoon Jesus mismo, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ano po sinasabi ng Panginoon? Katulad ng buwan, walang sariling liwanag. Ang buwan ay walang kakayahan na mas paliwanagin ng araw. Walang kakayahan na bawasan yung liwanag ng araw. All that the moon can do is to reflect the sun's light. Amen. Ganun din po sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala tayong kakayahan to create it, to add on it, to contribute on it. Tayo po yung mga salamin lamang that mirrors the glory of God that dwells perfectly in Him. We want to glorify God. So we must make our lives a theater, a stage. Hindi teatro ng ating mga gawa, ating achievements. But let our lives be a theater of God's excellence. Amen. Yung kanyang kaluwalhatian, ang Diyos ang makita sa atin. So matapos po nating magkaroon ng inkling, sapagkat ang Diyos po ay hindi natin tunay na maunawaan sa buhay nito o sa susunod. Gayun din po ang kanyang mga attributes. But we have an inkling now, hopefully, on what God's glory means and what glorifying God means. Tayo po dapat ay sumagot ng isa pang tanong. Why must we give glory to God? Bakit kailangan luwalhatiin ng Diyos? Sa katotohanan ng iglesia po, does not glorify God voluntarily. Aminin natin sa ating sarili kung ang ating makasalanang likas ang masusunod, sana nasa bahay na lang tayo. Natutulog ang aga-aga ng ating anniversary service. Glorifying God po sa ating sarili lamang. We will not do it voluntarily. Ngunit kaya po natin niluluwalhati, kaya po tayo ay nagtitipon upang luwalhatiin ng Diyos because glory is His rightful due. Nararapat sa Panginoon na siya ay luwalhatiin. Sabi ng ating teksto sa verse 36, everything exists from Him, through Him, and ultimately for Him. At bakit kailangan luwalhatiin ng Diyos? Because of that. God's glory is not merely a doctrine na ating pong dapat pag-aralan. Ito po dapat ang dahilan ng ating buhay. Dahilan ng ating mga desisyon. Dahilan ng ating mga ninanais, pinapangarap, kaluwalhatian ng Diyos. Sabi po ng Westminster Shorter Catechism, ang una po nilang tanong is, what is the chief end of man? At ang kasagutan po, ang ibig sabihin ng chief end, yung pinaka-mataas na pwedeng marating, yung pinaka-disenyo para sa tao. Ano po ang sagot? The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Ito po hindi lamang theological slogan. Ito po dapat is a summary of human existence. Bakit tayo buhay? Bakit tayo nilalang? Para luwalhatiin ng Diyos. Hindi mo hahanapin ang iyong ang rason para mabuhay. The reason why you were born in external sources. Bakit ka humihinga? And this is the answer to your question about existence. We exist because God created us to glorify Him. Amen. Sabi po ni Thomas Watson, isang Puritan, the end of every man's living should be to glorify God. Again, hindi yung glory na iniisip natin na pwede natin ibigay, isuwol sa Diyos. But rather reflecting in our lives kung sino siya. This is not a peripheral doctrine. Hindi isang doktrina isasantabi mo lamang. This is not one truth among many. God's glory should be the governing purpose
over all of our lives. Ito dapat ang ito dapat ang naghahari, namumuno, nagdidikta ng ating buhay. Amen. So again, the question, bakit? Why must God be glorified? Bakit hindi ito optional? Bakit hindi ito secondary? At bakit hindi ito negotiable? Maliwanag po ang ang kasulatan. God must be glorified because of three things. He deserved it. Amen. He decided everything for it. Amen. And He demands it. So first, let's see, God deserves glory, deserved glory. Sabi po ni Apostol Pablo, in Romans 11 verse 36, kung inyo po itong nabasa na at inyong naunawaan, ito po, ang Romans po ay tinatawag na Everest of God's doctrina, of doctrines. Makita natin dito, doktrina about sin, about man, about God, about grace. Makita natin dito yung doctrine about salvation. At tila dito sa parting dulo ng chapter 11, napakanta si Apostol Pablo. At sa kanyang sa huling parte ng kanyang kanta, kanya pong idineklara for Him. Sa kanyang pagbabalik tanaw, marahil sa mga naunang parte na kanya pong sinulat, kanya pong dineklara, for Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Sa isang sentence po na ito, gathers all the reality into God Himself. Lahat ng mga bagay ay galing sa Kanya. God is the source of everything. Hindi lamang po yun, God sustains everything. And everything exists para sa Kanya. Kaya hindi tayo maniniwala na ang sangsinukob, ang universe, was created out of nothing. Amen. The reality is that creation is not autonomous. Hindi kayang umiral mag-isa. Hindi kayang i-govern ng kanyang sarili. If not for God's hand, lahat ng mga planeta ay magbubungguan. Lahat ng mga bituin ay sasabog. History is not accidental. At ang buhay po natin ay hindi po random. Ay hindi ang buhay po ng mga mananampalataya, ang buhay ng bawat tao ay hindi po sapalaran. Amen. All things are of Him, through Him, and to Him. Sapagkat siya po ang tanging source. Siya po ang sustenance and the end of everything. Therefore, lahat ng kaluwalhatian belongs to Him. Amen. Sabi po ng salmista in Psalm 100, verse 3. Kayo po ulit magbasa. Reading begins. Know ye that the Lord is God, it is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Walang magsasabing ako ay ako dahil sa aking sarili. Amen. Malinaw ang sinabi ng salmista, He hath made us, and we not ourselves. Ipagmamayabang ba natin ang ating mga nakamit? Kanino ba galing ang lakas? Katalinuhan, ang mga oportunidad, hindi ba galing yun sa Diyos? Amen. Walang makakapagsabi that anyone is a self-made man. Ang katotohanan, every one of us is God-made, God-designed. Amen. Hindi po tayo ang may akda ng ating pag-iral. Ikaw ba nagtakda kung kailan ka papanganak, kung kailan ka mamamatay, ng mga life milestones ng buhay mo? You did not even design your own body. Hindi mo rin pinili kung ikaw ba'y magiging Pilipino, Inchik, Amerikano, sino magiging magulang mo, saan kayo papanganak. Lahat ng mga bagay na yun, wala tayong say sa mga bagay na yun. Hindi tayo tinanong ng Diyos, anong gusto mo? Lahat yun ay dinetermina ng Diyos. So none of us can say that we are self-made. All of us are God-made. Amen. Lahat ng tibok ng ating puso, bawat hininga ng ating baga,
Every second na tayo po ay nabubuhay, yun po ay biyaya lamang ng Diyos. Amen. Kaloob ng Diyos. Sabi po sa Acts 17:28, for in Him we live and move and have our being. Amen. Hindi man natin yung tanggapin. That's the truth. Amen. So how dare we take credit for what has God alone supplies? How dare we glorify ourselves when every good thing that we are and we have came from heaven? Bakit tayo magmamalaki sa kung anong meron tayo at anong nagawa? Lahat yung galing sa Diyos. We owe God our existence. We owe God our preservation. We owe God the breath in our lungs. We owe God our life. At kung lahat yung galing sa Diyos, how could any glory belong to anyone else? Amen. Bakit sa iba mapupunta ang kaluwalhatian? Ngunit mga kapatid, hindi lamang po tayo mga nilalang. We are not merely creatures. Ang katotohanan, ako at kayo ay mga kriminal. We are criminals. We have broken God's law. Tayo ay mga rebelde against the King of the universe. We are cosmic criminals. We have defiled His authority. Ating minahal ang ating sarili more than Him. We have worshipped the creation more rather than the Creator. So anong nararapat sa atin? Anong deserve natin? We deserve judgment. We deserve separation. And we deserve hell. Ngunit ang Diyos po sa Kanyang awa, sa Kanyang biyaya, sa maluwalhating pag-ibig na Kanyang ibinigay sa atin, did not leave us to perish. Kanya pong isinugo ang Kanyang bugtong na anak. At Kanyang ipinataw ang ating kasalanan sa Kanyang balikat. Nagdusa! Namatay! Sinalo ang galit ng Diyos! Yung galit at dusa, paghihirap na dapat sa akin at sa iyo. Ngunit, ang anak ng Diyos na pumatay. Upang yung kanya pong righteousness, yung kanyang katwiran, yun na po makita sa atin. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we were healed. Isaiah 53 verse 5. Tayo dapat yung magsasabi, bakit mo ako pinagkalulo? Pero, hindi tayo dapat magtanong, karapat dapat tayong iwan eh. Tayo dapat ang sumunod ng galit ng Diyos, ng banal na galit ng Diyos. Tayo dapat ang namatay. But all of that, Christ did. In our stead. For He had made Him to be sin for us, 2 Corinthians 5:21, who knew no sin, that we might be made righteousness of God in Him. Pagmamahal ba ang hanap mo? Yan ang pagmamahal ng Diyos. Hindi nakabatay sa nararamdaman. Awa ba ang hinahanap natin? Yan ang awa ng Diyos. Awa sa hindi karapat-dapat. Biyaya ba ang hinahanap mo? Yan ang biyaya ng Diyos. Biyayang pinayaran ng dugo. Kung tayo bilang mga nilalang ng Diyos, we are obliged to glorify God. What more the redeemed? Paano pa tayong mga tinubos? It multiplies the obligation beyond measure. For we are bought with a price, sabi ng Apostol Pablo, 1 Corinthians 6 verse 20. Therefore, glorify God in your body. Binili ka ng Diyos, pero ikaw pa rin mabubuhay sa sarili mo. Glorify God in your body and in your spirit. Na kanino daw po? Sa Diyos. Mga kapatid, pinubos po ba kayo?
Tayo po ba yung mga nakatanggap ng biyaya kay Kristo? Therefore, patay na tayo sa sarili. Sa Diyos na tayo nabubuhay. Kay Kristo na tayo nabubuhay. At anong inaasahan? Anong deserve ng Diyos? Mula sa atin, to glorify Him. We are not our own. We are blood-purchased properties. Amen. At sa krus ni Kristo, walang pagmamayabang makakatayo. Sapagkat tanging yung kanyang gawa lamang ang tinanggap. Tanging yung ginawa niya lamang sa krus ang naging dahilan. Kaya tayo naligtas. Amen. Wala sa atin. Wala ni katiting sa atin. And that should silence any human boasting. God deserves to be glorified. Amen. Una, because God made us. And more importantly, mga kapatid, because He saved us. Amen. Ngunit hindi lamang po yun. God desired glory. Amen. His purpose for glory ay parang ganchilyo. Nakatahi into the sign of the creation itself. Sabi po sa Isaiah 43:7, everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. Bakit po tayo nilalang? Bakit po tayo nilikha ng Diyos? Not primarily para sa ating kaligayahan, hindi para sa ating self-esteem, hindi para sa ating mga pangarap, hindi para sa ating mga personal na agenda. God created us for His glory. Amen. Sabi ng Westminster Shorter Catechism, ang disenyo ng Diyos sa tao is to glorify Him. Therefore, look back in creation. Paano tayo nilalang? Paano tayo naiba sa lahat ng mga nilalang? Ano po sabi? Genesis 1:27. So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them. Bakit tayo may larawan? Bakit nagkakaroon ng sculptures, mga statues? Para yun ang pagtuunan ng pansin? Para yun ang maging object of our love and adoration. Bakit nagpatayo ng malaking rebulto si Nebuchadnezzar? Para ituon yung pansin sa kanya. Makita siya ng mas maraming tao. Hindi para doon sa rebulto. The purpose of the image is to be an image. Ang dahilan kaya may larawan ay para maglarawan. Bakit po may imahe? To reflect the original. Bakit po may mga statue? To display yung dinayahan. At mga kapatid, we are created to reflect God. Amen. Tayo po ay are living, breathing display ng Diyos at ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Gayun din po ang lahat ng sangsinubog. Psalm 19, verse 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. Lahat ng bagay, lahat ng nakikita natin, kung tayo magiging tapat, makikita natin ang kamay, ang handprint ng Diyos, kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga bituin, mga ngaral tungkol sa katalinuhan at kapangyarihan ng Diyos. Yung mga matatayog na bundok will proclaim the glory of God. Yung mga malalawak na mga karagatan will testify of God's glory. Sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, it testifies of His glory. At kung ang tao ay magiging tapat, may kita niya bawat sulok ng mundo. Pangalan ng Diyos ang nandoon. Kaluwalhatian ng Diyos ang nandoon. So what do we see? Hindi lang sa atin, but in all creature, God had designed everything to glorify Him. Amen.
magkalinawan po tayo, God did not create anything dahil siya po ay malungkot o nangangailangan. God did not create anything sapagkat meron siyang kailangang punain sa kanyang sarili. God did not create anything, dahil kailangan niyang may magluwalhati sa kanya. Malinaw ang Biblia. He created everything just to display who He is. Ginawa niya ang sangsinukob as a theater, isang teatro ng lahat ng kanyang attributes, lahat ng kanyang mga katangian. Ipakita ang kanyang kapangyarihan, karunungan, kanyang awa, biyaya, kanyang pagmamahal. But not only that, hindi lang po God deserves glory, God demands glory. Because the glory belongs to Him by right, God not just merely deserve and desire it, God demands it. Isa sa mga kaso, if I may say, ng Book of Romans sa mga makasalanan na ito, Romans 1:21, because that when they knew God, they glorified Him not as God. Kilala nila ang Diyos, nakikilala nila ang Diyos, hindi niya niluwalhati bilang Diyos, hindi binigay yung nararapat na pagluwalhati sa Kanya, neither were thankful. Ngunit ano pa po ang ginawa nila? Verse 23, and changed the glory of the corruptible God into an image made like to corruptible man. Right. Ano po ang ginawa ng tao? We did not merely withhold glory. We distorted it. Niyurakan, dinungisan, at ibinaling sa iba sa hindi karapat-dapat. Yes, amen. And how did God responded? Ano po ang response ng Diyos? For those who did not glorify Him as God, babalik po tayo in verse 18. Ano ang binuhos ng Diyos? Awa, biyaya, pag-ibig. Ano po ang binuhos ng Diyos? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness. Silang mga hindi nagluwalhati sa Kanya, ano po ang tugon ng Diyos? Quote, God is not indifferent, hindi siya walang pakialam if we don't give Him due glory. He's not indifferent to stolen glory. God is not tolerant kung meron tayong ibang pinagtutuunan ng ating pagluluwalhati. God is not passive about His honor. Sabi po, warning ng prophet Jeremiah, in Jeremiah 13:16, give glory to the Lord your God before He caused darkness, before your feet stumble upon the dark mountains, and while you look for light, He turned it into the shadow of death and make it gross darkness. The same sentiment in the final chapter, same warning. Ang Diyos ay mapagpahinuhod, but God will drop the axe. This is the final warning. In Revelation 14:7, mga anghel na nag-warn, saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. Amen. Ang katotohanan po, kahit hindi natin luwalhati ng Diyos, He will be glorified. Amen. Every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Sa kabila ng denial ng tao, Yes. God will be glorified. Ngunit nasa sa atin na yon. If it would be either in our salvation or in our condemnation. Ating bang pipiliin na luwalhatiin siya ngayon willingly or unwillingly later? Tayo po ay nilikha for God's glory. We are redeemed for God's glory. And we will be judged by our response sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ating pong nauunawaan ng pagluwalhati sa Diyos ay hindi po suwestyon. Hindi po ito isa sa mga pwedeng pagpilian. Hindi ito pumapangalawa sa kahit ano. Ito po ang dahilan bakit po tayo buhay. Bakit po tayo nilikha.
At bakit po tayo patuloy na nabubuhay tumiiral? As an individual and as a church as a whole. At ang pinakamalaking trahedya po na pwedeng maganap sa buhay ng isang tao ay yung hindi po yung hindi niya maabot yung kanyang pangarap, hindi yung siya ay maghirap, hindi yung siya ay magkasakit, hindi yung siya ay mamatay. Ano po ang greatest tragedy of a human life? It is to live and die having never lived for the glory of God. Amen. So we ask, what is God's glory? Why should we glorify God? The next question natin po marahil itatanong sa atin, where is God's glory? O kaya naman, where is God's glory seen today? Katulad po natin na-establish kanina, ang buong sangsinukob, although not the perfect creation that God had created for 6 days, nakikita po ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga bituin, sa kalangitan, sa kanyang mga nilikha. It is not confined to history past, though He mighty acts. Kahit yung kanyang mga dakilang ginawa sa nakaraan ay ating pa rin naririnig at ating pa rin pinangahawakan sa ngayon. God has chosen to display His glory through a community. Isang komunidad. Hindi lang basta komunidad, but people purchased by Christ. Indwelt by the Spirit and joined together as one body. Kaya po anong mga description sa iglesia, God's workmanship, dwelling place, God's living temple. Kapag ang mga mananampalataya ay namumuhay, sumasamba, at naglilingkod ng sama-sama, according to the grace that is given to them, the church becomes a living theater of God's glory. Kung saan ang kanya pong kaluwalhatian na hindi lamang po sinasambit, bagkus nakikita, isinabubuhay. So first po, see the redeeming glory. Sabi po sa Ephesians 1 verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Bakit tayo ginawang isinama sa mga minamahal ng Diyos? To pray to the praise of the glory of His grace. Hindi po sinabi ng talatang ito that we are saved for peace, for usefulness, or for any other purpose. Tayo po ay niligtas, sabi po sa talatang ito, sa liham ni Apostol Pablo, we are saved to the praise of the glory of His grace. So what we see here, bakit tayo niligtas? It is to show God's glory. Kapag ang isang makasalanan ay lumuhod at nagpatira pa, nagpakaawa, tinanggap ang pagiging Panginoon ng Panginoong Jesus, confesses Him as Lord, and rests fully in His finished work, ang Diyos po ay niluluwalhati. Sa mga buhay na nabago, sinukuhan na ng mga tao, ngunit nasumpungan ni Kristo, nakikita ang kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat sa isang iglap, binagong nilalang, may bagong puso. Ngunit hindi lamang po ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa kung anong ginawa ng Diyos sa atin, bagkus ay nakikita rin po ito sa ginagawa ng Diyos patuloy sa atin, reflecting glory. Hindi po nagtatapos ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating pagkaligtas. Ito po'y simula lamang. Once redeemed believers do not merely admire God's glory, they begin to reflect it sa pamamagitan ng pagsunod, sa pamumuhay na may kabanalan, at sa paglilingkod sa Diyos ng sama-sama sa kanyang iglesia. Sa 1 Corinthians 10:31, sabi po ng Apostol Pablo, whether therefore ye eat or drink and everything between, everything else, do all for
for the glory of God. Ano po ang pinapakita dito? Hindi lang sa linggo, hindi lang pag may prayer meeting, hindi lang pag may anniversary, in every mundane parts of life, even in the mundane parts of life, sa bawat aspeto ng ating buhay, dapat makikita yung kaluwalhatian ng Diyos. Dapat yung kaluwalhatian ng Diyos na nagdidikta, katulad ng sinabi natin kanina. Iisipin mo, maluluwalhati ko ba ang Diyos pag ginawa ko to? Pag pinasok ko to? Pag inisip ko to? Pag hindi ko to ginawa? So what we see here, God's glory is reflected in our determination. To glorify God means to determine that in everything we do is for God's glory. Again, whatever, even the mundane, kasama yung mga malalaking desisyon, kasama yung malalaking bagay. Ang ibig sabihin po nito, it is to choose God above all things. All things, kayamanan, karangyaan, honor, success, kaibigan, pamilya, sarili, lahat. Pagka nilagay sa timbangan, ang kaluwalhatian ng Diyos ang pinakamabigat. Pag sama-samahin man yan lahat, hindi dapat matatalo yung bigat na pagnanais na gawin kung anong makakaluwalhati sa Diyos. And that's how we will display God's glory through our determination. Hindi lang po yun. God's glory is displayed in our divulgence. Sabi po ni Joshua kay Akan, nung finally, nilid na siya ng Panginoon kay Akan. Sabi niya po, give, I pray thee, glory to the Lord of Israel and make confession unto Him. Huli na eh. Pero sinabi ni Joshua, anong pagmamakaawa? Ano yung pakiusap ni Joshua? To give glory to God of Israel sa pamamagitan ng confession. Kung tayo po hindi familiar, sa 1 John 1:9, ang ibig sabihin po ng confession, galing po sa Greek word na homologeo, it is to say the same thing. Ang confession po ay hindi po sasabi ng sorry, tapos gagawin ulit. Sorry para lang makalagpas. Ano po yung confession that glorifies God is to see sin in the light of God's holiness. Sasabihin mo, tama po kayo Panginoon, masamang barkada to, masamang gawain to, masamang relasyon to. At hindi ko na po gagawin. You will call a spade on God's eyes. Ito po, ang ibig sabihin po ito, makakaroon tayo ng tamang pananaw, pagtingin sa kasalanan. Hindi ito maliit. Hindi ito dapat palampasin. Not worthy of toleration. Para ating maluwalhati ang Diyos in our confession, we must have a correct attitude towards sin. At ang bunga po nun ay buhay na may pagnanais na mamuhay sa kabanalan upang maluwalhati ang Diyos. Next po, in our dependence. Example po ng Apostol Pablo ay si Abraham in Romans 4:20-21. Maraming mga bagay si Abraham nung kanya po natanggap yung utos ng Diyos ay hindi niya po naunawaan. Na marahil may mga parte po sa pangako at utos ng Diyos na namatay na siya, hindi niya po rin naunawaan. Ngunit ano po ang sabi, stagger not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God. And being fully persuaded that what He had promised, He was able also to perform. Paano po luluwalhatian ang pakikita ang kaluwalhatian ng Diyos? Pagka kanya pong mga anak ay nagtitiwala sa Kanya. Hindi lamang sa panahon ng kasaganaan, ganun din sa panahon na hindi natin nakikita kung ano ang hinaharap. It is trust that is not limited to mere words, but reflects a life fully invested sa Diyos, fully invested to His promise, fully persuaded na pag ang Diyos na nangako, Kanyang gagawin. Regardless kung ano nakikita sa ngayon, regardless
kahit gaano kadilim ang hinaharap nating nakikita. Ano pong klase ng pagtitiwala? Ano pong klase ng pananampalataya nakakaluwalhati sa Diyos? The kind of faith that leaves no room for doubt. Amen. Not only that, ang Panginoon Jesus mismo po nagsabi sa John 15:8, "Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so ye shall be my disciples." God is glorified in our development. Tayo po ay mga binuhay mula sa pagiging spiritual na patay. Hindi po malulugod ng Diyos sa mga halaman na puro dahon. Hindi siya malulugod sa mga halaman na hindi lumalaki. What God is expecting from us, from His church, paglago, pagpupunga. Sapagkat ang pagpupunga po ay ebidensya ng buhay na puno ng biyaya, puno ng awa, puno ng Diyos. And as the congregation grow in love and holiness, service and unity, ang Diyos po ay naluluwalhati at ang kanyang kaluwalhatian ay ikita natin sa isa't isa. Sa ating pagpapatuloy sa kabila ng problema, sa kabila ng hindi pagkakaunawaan, pagtatalo, may kita natin na yung kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang po yun, may kita ng mga taong nakatingin sa iglesia ng kanyang kaluwalhatian. But not only on what God had done for us, what God is doing through us, pinapakita rin po yung kaluwalhatian ng Diyos on how we respond on what He is doing in us. So sa Psalm 50:23, "Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversion aright will show the salvation of God." Ang pagluwalhati, ang pagpuri ay pagproklama sa langit at sa lupa sa lahat ng makakarinig na ang Diyos sa Diyos nang galing ang lahat, na ang Diyos ang source of everything. Inaalis sa atin yung papuri. When they hear us praise God, ito po'y nagtutuon sa Diyos at sa Kanya pong ginawa sa atin. God is also glorified in our desire. Sabi po ng Panginoong Jesus in John 14:13, "Whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son." Para tong pag inisip natin, parang blank check. Kung ano lang naman ako, ihilingin ko, bibigay ng Panginoon Jesus. Sinabi niya eh. Pero pag tinignan niyo po yung konteksto, it has something to do with doing what Christ does and loving Him by keeping His commandments. Ano pong ibig sabihin nito? To pray in Jesus' name ay hindi para ibigay yung luho natin, nais natin, but rather it is a prayer na aligned sa kalooban ng Diyos. Amen. And when we pray and when our desire is aligned on God's desire, God is glorified. Kung yung ating mga ninanais submit to divine purposes and God's glory becomes the governing aim of our heart, God is glorified. Amen. Konti na lang po. Sabi sa John 21:18-29, ang Panginoon Jesus po nagsasalita dito. Kausap niya si Apostol Pedro. Sabi niya po, "Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself." John 21:18-19. "And walkest whither thou wouldest. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not. This spake he, signifying by the death he should glorify God. And when he had spoken this, he said unto me, Follow me." Ano po ang sinabi ng Panginoon? Hindi niya sinabi, "Mamuhay ka, Pedro." Hindi niya lang ina-expect si Apostol Pedro na mamuhay para sa kanyang kaluwalhatian. What Christ had foretold is suffering, martyrdom. Isang malagim na kakakantungan kung ang mundo ang nakatingin.
Ngunit ano po ang magiging dulot nun? Sabi ng Panginoon Jesus mismo kay Apostol Pedro, ang Diyos ay maluluwalhati. Sa iyong kamatayan, sa iyong paghihirap. The same sentiment was expressed by the Apostle Paul in Philippians chapter 1, verses 20 to 21. According to my earnest expectation, Philippians 1, 20 to 21. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ be magnified in my body, whether it be life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. See how he longed for Christ to be magnified. Hindi lang sa kanyang achievements, hindi lang sa kanyang mga mararating, mapupuntahan, sa mga iglesia na kanyang may tatayo. Not just in the life that he lived, he is also ready and willing to magnify Christ even in his death. Imagine these people, the first century Christians, may kita ng mga tao handang mamatay para kanino? Sa karpintero. And that should give them a big, that should dapat magbigay ng malaking pagdududa, malaking tanong sa kanila, anong mayroon doon? And ano yung kanilang paninindigan hanggang kamatayan? What will it show sa mga tao na nagpe-persecute sa kanila? Na ang Diyos ay karapat dapat luwalhatiin? Na si Kristo, nung kanilang pagkakala, may isang karpintero lang, karapat dapat mamatay para sa Kanya. Karapat dapat ibigay yung buhay para sa Kanya. Sa pamamagitan ng kanilang kamatayan, ang Diyos ay naluwalhati. Ang Panginoong Kristo ay naluwalhati. Not even death could rob God of His glory, sapagkat yung kamatayan ng kanyang mga anak magnified it. Kaya, even in perseverance in suffering, ito po ay nagiging paraan upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa iglesia. Pag may problema, pag may pagsubok, when the church bears burdens together, endures trials faithfully, nagpapalakasan sa kabila ng mga pagkakaiba, and stands firm in hardship, nananatili kahit naman mga umalis. Ang mundo na nakatingin is confronted with the surpassing work of the Lord Jesus Christ. Ang hirap na ng ginagawa nila, naghihirap na sila. Pero nagpapatuloy sila kay Kristo. Ipinapakita noon na ang Panginoon Hesus Kristo ay karapat dapat luwalhatiin. So mga kapatid, the glory of God is therefore not theoretical. Hindi head knowledge. Ang kaluwalhatian ng Diyos at pagluwalhati sa Diyos, ito po yung nakikita. It is seen when sinners are saved. It is seen when believers serve. It is seen when the church worship, praise, and perseveres together. Nakikita sa iglesia that serves together. Continues together. Ang iglesia po ay hindi itinatag ng Panginoon upang ipakita yung kanyang programa, upang ipakita yung kanyang tradisyon, upang ipangalandakan yung kanyang pong pangalan. Hindi po pangalan ng iglesia. But God had founded the church for the believers in the church to glorify God together in Jesus Christ. At kung ganito po ang pamumuhay ng isang iglesia, heaven rejoices. May kita ng mundo ang kaibahan, hindi lang natin, kundi ng Kristo ang ating pinapangaral. At ano po mangyari? God alone receives the glory. Sa uling puntos. Amen.
Ang katotohanan po ay kahit gaano karaming aktibidades, kung ang puso ay walang pagnanais na luwalhati ng Diyos, ito po ay walang kwenta. Service without devotion becomes empty labor. Ministry and praising God without real worship becomes noise. So we tried to answer all the questions before, but this question atin po dapat sagutin sa ating sarili, especially in the altar call. Kung ang Diyos po, ang kanyang kaluwalhatian ay Kanya, intrinsic sa Kanya, and that His glory is to be displayed sa buhay ng mga tinubos, then that should leave us into one final question. May puso ka ba para iwalhati ng Diyos? May puso ba tayo na nagdanais iwalhati ng Diyos? Napakadali sumagot ng Amen. But do we truly have a heart that is ignited to glorify God fully? Ang katotohanan po mga kapatid, ang tao will never live for the glory of God until he sees God rightly. Ang tao po ay hindi magluluwalhati sa Diyos, ibibigay ang nararapat na pagluwalhati sa Diyos, kundi tama ang pagkilala sa Diyos. At kung hindi niya nakikita ang tunay niyang kalagayan, tunay niyang katayuan. Ang problema po ng mga tao is not the lack of desire. We are passionate creatures, but a misdirected desire. Fallen man is not God-centered, but self-centered. Para yung sa mga makasalanan eh. But let us examine our hearts. Is it the case para sa atin? Sasabihin natin, gusto natin luwalhatiin ng Diyos, pero lahat ng ginagawa natin para sa ating hindi sapat na mag-post tayo sa FB, Soli Deo Gloria. Pero para sa awards, sa graduation, sa mga achievements, sa mga bagay na nabili natin, pero pagka tinignan natin mabuti, sinakripisyo mo Diyos ko. Inuna mo ang ibang bagay kaysa sa Diyos. Hindi natin mahuhuto ang Diyos, sasabihin, to God be the glory. And the problem is our heart. And what is the solution? We'll see, we go back sa Isaiah. Nung nakita ni Propeta Isaiah, when he was confronted with the divine reality, nakita niya po ang Panginoon sitting upon His throne, high and lifted up. Ano po ang naging reaksyon niya? Diyos ko yan! Sumusunod ako sa Diyos na yan! Lingkod niya ako! Nung nakita niya yung kadakilaan, nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos, what is the acceptable response of man? Saba ko. Nakita niyo kanyang kaliitan. Nakita niyo kadakilaan ng Diyos, and he saw His smallness. Nakita niya yung kanyang pagiging walang halaga. Wala ng kanyang halaga. Woe is me, for I am undone. Sa presensya, kung ating tunay na unawaan kung sino ang Diyos, yung kanyang kabanalan, walang kayabangan ang mananatili sa atin. Before God's sovereignty, self-importance dies. Yun po yung vision ng Romans chapter 11, verse 33 to 36. Pero basahin natin 34 to 36. It is a transforming vision. Kung hindi mo makikita ito po ay mga tanong, sagot, conclusion, at kanyang resolve. So sa chapter 34, ano po sabi? For who hath known the mind of the Lord?
or who hath been his counselor, verse 35, or who hath first given to him, and it shall be recompensed unto him. Ano pong sagot? Kanyang na-resolve sa kanyang sarili, for of him, and through him, and to him are all things. Ano po naging conclusion? To whom be glory forever. Ano po naging reaction? Siya nawa. Amen. God's wisdom is unsearchable. His counsel is inaccessible. No one advises him. No one supplies him. No one places him in debt. He owes nothing to anyone. All that exists is from him. All that continues is through him. All that has purpose is for him. Lahat ng yung bawat hininga na ating hinihinga, every gift that we possess, every opportunity set before us, lahat yun ay itinalaga ng soberanong kamay ng Diyos. At kung ating mauunawaan ang katotohanan yun, we are nothing. Amen. And all that we have came from the hand of God. Makikita natin that without God, we are nothing. Doon po ipapanganak ang puso na mayroon pong pagnanais luwalhatiin ng Diyos. When the soul sees God's worth as infinitely greater than its own, doon po ipapanganak ang puso, may kahandaan pong luwalhatiin ng Diyos. Nowhere is this vision clearer than the cross of Jesus Christ. Sa krus ng Panginoong Jesucristo, God's holiness is revealed. Doon po ang kasalanan na ipinakita. Ipinakita yung kawalang kakayanan ng taong iligtas sa kanyang sarili. And there, God's sovereign grace shine through without rival. Sa krus ng Panginoon Jesucristo, kung ating tunay na nauunawaan, yung kanyang pagliligtas na ginawa para sa atin, kung ating tunay itong maunawaan, tayo po'y magkakaroon ng puso na may pagnanais na luwalhatiin siya sapagkat siya'y karapat-dapat. Magiging pareho ng sentimiento ni John the Baptist. In John 3:30, he must increase, but I must decrease. Kaya ang mga mananampalataya, grasping the greatness of God and the truth of our own nothingness, begins to live the very purpose for which He was created unto Him. Kung makikita natin yung kalakihan ng Diyos at yung ating kaliitan, kawalang kakwentahan, kung ating tunay yung maunawaan, it will magnify more what God has done for us. Ano bang mapupulot ng Diyos para iligtas ako at kayo? Ni hindi nga natin kaya siyang luwalhatiin, dagdagan ng kaluwalhatian. And if we truly understand what God had given us in the cross of Calvary, tayo po'y magkakaroon ng puso, may pagnanais na luwalhatiin ng Diyos. Only then will the desire be no longer forced, no longer mechanical, no longer performative. It is the natural overflow. Ipagluluwalhati sa Diyos, pag atin ito naunawaan, it will be an overflow of a heart captivated by the infinite glory of God. When God is seen supreme, His glory becomes our joy. At yung mga bagay na dati sa atin ay obligasyon, pabigat, ito po'y magiging kagalakan. Kaya hindi po tapusin ko dito mga kapatid. Natapos na, hindi po umabot ng 3 oras. Ang tanong po sa atin, ating mga sinagot, sa umagang ito, ay ano po ang kaluwalhatian, paano luluwalhatiin, bakit luluwalhatiin ng Diyos, sa paanong paraan? Do we glorify God? And we have witnessed all this answered sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. The only question na
na ating babaunin sa umagang ito is that do we truly desire to glorify God? O lahat po ng ito ay pawang sa bibig lamang. Sapagat posible to know the doctrine about God and yet namumuhay para sa sarili. It is possible na may nangangaral about God's supremacy, pero mas pinipili yung personal comfort, hindi handang magsakripisyo para sa Diyos. It is possible to sing about Christ's word, ngunit mas iniingatan mo yung reputasyon mo in the people around you, ayaw mong makukutya ka. It is possible to serve faithfully or regularly in the church and still be the object of our own devotion. Ikaw pa rin. Sa'yo ka lagi nakatingin. Ang pinakadakilang kaaway po ng kaluwalhatian ng Diyos ay hindi ateismo, kundi hungkag na reliyon. Ang pinakadakilang kariban ng Diyos sa trono ng tao ay hindi po si Satanas, kundi ang sarili. Amen. God is not glorified when He is merely acknowledged. He is glorified where He is treasured above all. When the glory of God is truly desired, everything changes. Mga prioridad, magbabago, magiging ayon sa gusto ng Panginoon, preferences, magbabago, susuko sa nais ng Panginoon. Mga sinasabi mong karapatan mo, mamamatay, susuko sa Panginoon. Yung comfort, bibitawan, para lamang luwalhatiin ng Panginoon. The question is no longer, what do I want? It becomes what magnifies Christ. What glorifies my God. For the man who lives for God's glory cannot live for himself. Hindi pwedeng sabihin sa Diyos ang luwalhati while demanding our own way. Hindi pwedeng sabihin, be thou my vision while resisting His will. You cannot confess Christ as Lord while clinging to the throne of your own life. Ikaw pa rin ang masusunod sa buhay mo. Again, when the apostle reached the summit of theology, hindi po siya nag-conclude sa strategy, sistema o struktura. Ano po ang conclusion ng Apostle Pablo? He concluded with surrender for Him, through Him, and to Him are all things. To whom be glory forever. Amen. Again, ang amen po dito ay hindi po punctuation mark o parang nagulat kasi natutulog. Sumagot ng amen. Ito po ay prostration. Ang ibig sabihin po ay pagpapatira pa. Pagpapasakop. Hindi po ito dekorasyon sa dulo ng sentence. It is a declaration of submission. Ang ibig sabihin po ito, so be it! Siya nawa! Let it stand! At ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, ako po'y nagpapasakop. Ang iglesia po ng Diyos does not ang iglesia po ay dapat maunawaan that God does not exist for us. Ang katotohanan dapat nating laging nauunawa, natatandaan, isinasa puso is that we are created for Him. We exist for God. The church does not belong to the founder. Hindi kay Pastor Glenn, hindi kay Pastor Tony, hindi sa mga sino man. It does not belong to the generation or to the denomination. Ang iglesia po belongs to God, from whom all things come, through whom all things are sustained, and from all things exist. Nawa po sa papasok na bagong taon ng inyong iglesia, pagiging sa iba pong mga kapatiran, maging sa amin, naway ating naisin na tayo maging mga tao, mga mananampalataya, maging church members that do not merely admire His glory. Sinasabi lang, tinitignan lang yung kaluwalhatian ng Diyos, but rather ache for it. Sobrang nais mo, nasasaktan ka pag hindi mo nabibigay. Let us not be those who merely confess His word, but center everything upon it.
we do not ask what will grow us, but rather, ang ating dapat na tanong na from now on, what will glorify Him? Let us be people who do not live for applause, but approval from heaven. So pagtatapos ng kasaysayan, marahil ng mundo, kung ang church building na ito ay gumuho na, lahat ng mga members ay namatay na, at ang mga pangalan ay makakalimutan, maybe this be said of this church, sila ay namuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ay naglingkod, magkakasama para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sila ay nagdusa, naghihirap. Sila ay nagkaroon ng maraming problema, but they overcame it for God's glory. Mas sila ay namatay para sa kaluwalhatian ng Diyos. So from today onward, mga kapatid, ito na po ang huli. Tayo po, let us be captured by the same truth na na-realize ni Apostol Pablo, for Him and through Him are all things. And let us be led to the only reasonable conclusion, to whom be glory forever. At ang maging response, the only acceptable response ng bawat isa sa atin ay Amen. Ito po ang salita ng Diyos. Amen. Sa Diyos ko ang mapula, salita niyo po. Tayo po ay magpapusaya.